Kabanata 341 hanggang 360. Habang nagmumuni-muni si Yulia, may pumasok na ideya sa kanyang isipan, at mabilis siyang ngumiti kay Alexander. Mahal, buong umaga akong naka-high heels hanggang sa masakit na ang mga binti ko. Pwede bang tanggalin mo ang sapatos mo para maisuot ko? Sige, walang problema. Pumayag naman si Alexander at akmang huhuberin ang sapatos. Agad naman siyang pinigilan ni Yulia. Ang ibig kong sabihin, magpalit tayo ng sapatos. Nanlaki ang mga mata ni Alexander at itinuro ang pare ng slender crystal high heels ni Yulia habang sinabing, gusto mo suotin ko ang high heels mo. Tama. Pilit na pinipigilan ni Yulia ang kanyang ngiti habang kumikilos sa pagkabalisa. Ang sakit talaga ng mga paa ko, at hindi na ako makalakad. Gusto kong isuot ang iyong sapatos, ngunit ayoko ring maglakad ka ng nakayapak. Paano kung mapapakan mo ang isang pako o ilang tipak ng salamin? I'd feel horrible. Nang marinig ito, magiging kalokohan kay Alexander ang hindi mapagtanto ang kalokohan ni Yulia. Gayunpaman, sa halip na ilantad ang aksyon, tumalikod siya at yumuko sa harap ni Yulia. Mabilis na binuhat siya sa kanyang likod. Nagulat si Yulia nang walang sabi-sabing binuhat siya ni Alexander. Hindi ba mas maganda ito, mahal? Hindi mo na kailangang maglakad o magtanggal ng sapatos. Kung hindi, madali kang madapa at mahulog sa suot kong size 43 na sapatos. Nagsalita si Alexander habang nanginginig ang mga kamay niya sa ibaba. Dinadala kita. Kapag hindi kita nahawakan ng maayos, madulas ka. Tapos hawakan mo lang ako ng maayos. Tumigil ka sa paglalamang. Halos hindi makapagsalita si Yulia. Oh, I'll stop then. Sabi ni Alexander sabay tawa ng pilyo. Tapos biglang may naisip na mahalagang tanong si Yulia. Alexander Tomas, sinong nagtanong na buhatin mo ako? Masakit ang paa ng isang babae at hindi makalakad, kaya binuhat siya ng kanyang asawa. Ang sinumang makarinig nito ay tiyak na mag-thumbs up. Kumpiyansa na sabi ni Alexander, iniwan si Yulia na tulala. Pinlano niyang lokohin si Alexander, ngunit ngayon siya ay sinamantala ni Alexander sa halip. Ibaba mo ako. Wala na akong nararamdamang sakit. Mabilis na sabi ni Yulia. Napahiya siya sa paglalagay ng malalaking kamay ni Alexander. That won't do. Ang mga binti ng asawa ko ang pinakamagandang tanawin sa mundo, at dapat kong alagaan ang mga ito. Hindi pinaplano ni Alexander na bitawan siya ng ganoon kabilis. Para maghanap ng kung ano-anong dahilan. Pagod. Siyempre hindi. Pagmamalaki ni Alexander, hindi ako nagsisinungaling, mahal ko. Kahit gawin pa kita at tumakbo sa Cloudtopia Riverside Hotel, hindi ako mapapabuntong hininga. Nagsimula siyang mag-jogging pagkasabi nito habang sinusubukang pabulaanan ni Yulia, napansin niyang umaangat ang isang bahagi ng kanyang katawan. At pababa sa tabi ng katawan ni Alexander habang tumatakbo siya. Pagkatapos na malaman ito, tumigil siya sa pagsasalita at gustong humanap ng lugar para umiyak. Ang Cloudtopia Riverside Hotel ay mga 3 milya mula sa Karim Fashion, at binuhat ni Alexander si Yulia at nag-jogging hanggang sa hotel. Pagdating nila sa entrance ng hotel, mabilis na nagpumigla si Yulia mula sa pagkakahawak ni Alexander at lumundag sa kanyang likuran. Nang makitang regular na ang mukha ni Alexander at hindi siya makahinga, medyo natigilan si Yulia. Naisip niya na ang sinabi ni Alexander kanina ay pasimpleng pagmamayabang at hindi inaasahan na totoo ito. Hindi ba't ang lakas ng katawan niya ay medyo napakaganda para maging totoo? Ngumisi si Alexander habang tila nahuhuli sa kanyang mga iniisip. Sabi ko sa'yo mahal. Pero isang oras lang. Maaari akong magpatuloy ng maraming oras kung gusto mo. Samantala, isang batang mag-asawa ang nagkataong dumaan sa kanila. Kabanata 342. Narinig ng ginang ng mag-asawa ang mga salita ni Alexander, kung saan nagpakita siya ng gulat na ekspresyon. She shuffled ng ilang hakbang pasulong at nagsimulang magreklamo sa lalaking katabi niya, isang lalaki na kasing edad mo, ngunit maaari pa rin siyang magpatuloy. Para sa mga oras.
Ikaw naman. Binigyan kita ng lahat ng uri ng suplemento. Nako, makakatagal ka lang ng ilang minuto, nang marinig ang kanyang mga salita, tumalon ang katawan ni Yulia, at namula ang kanyang mukha sa kahihiyan. Gusto niyang pigilan ang ginang at sabihin sa kanila na hindi iyon ang iniisip nila. Ngunit sila ba I think my explanation is an act to cover up the truth. Sai, ano ba ang iniisip nila? Hindi napigilan ni Alexander na matawa matapos makitang nagpupumigla si Yulia sa kahihiyan. Gayunpaman, nang lumingon si Yulia sa kanya, mabilis itong umubo at inosente ang pagkilos. Dear, I was just talking about carrying you, and I can't be blamed for her misunderstanding. It's all your fault. Yulia hummed na mayabang at pumasok sa hotel bago si Alexander. What a idiot. Teka, kung ang kanyang pisikal na lakas ay napakahusay, hindi ba't nangangahulugan iyon na maaari siyang magpatuloy sa buong gabi? Biglang pumasok sa isip ni Yulia ang pag-iisip na ikinagulat niya, at mabilis itong umiling. Hay nako, ano ba itong iniisip ko? Bakit pinag-iisipan ko pa bang gawin yun kay Alexander? Nakakahiya. Dahil kay Alexander lahat. Wala siyang ginagawa kundi ligawan ako. Bakit ang bilis mong maglakad, mahal? Hintayin mo ako. Sigaw ni Alexander mula sa likuran. Narinig siya, tila nagtampo si Yulia at binilisan ang lakad. Natatawa si Alexander habang hinahabol siya. Maraming naniniwala na ang ultimate goal ng isang lalaki ay ang magkaroon ng asawa sa kanyang tabi at sabay-sabay na masakop ang mundo. Gayunpaman, sa sandaling ito, nais lamang ni Alexander na magpakasawa sa mainit na yakap ni Yulia at walang pakialam sa mga pangyayari sa mundo at nakaraan. Bukod dito, mayroon siyang isang anak na babae na ang cuteness ay maaaring matuno ang puso ng lahat. Kasama ang isang asawa at isang anak sa tabi niya, marahil ito ang kaligayahang hinahangad ng mga ordinaryong tao. Pagkalipas ng 10 minuto, nag-book sina Alexander at Yulia ng kwarto para sa gabi. Habang naglalakad sila palabas sa lobby ng hotel, isang nagulat na boses ang tumunog. Alexander, anong ginagawa mo dito? Lumingalinga si Alexander at nakita ang ilang pamilyar na mukha na naglalakad palapit sa kanya. Ito pala ay ang mga kaklase niya sa high school na nakita niya sa huling class reunion. Ang nagsalita ay si Ken Cullen, isang silver spoon. Bata tulad ni Greg, at sa kasamaang palad, ang dalawa sa kanila ay naputol din mula sa parehong tela. Agad na kumunat ang mga kilay ni Alexander, at malamig siyang nagtanong, bawal ba ako dito? Isang Marinovalban. Sundalong katulad mo sa isang mataas na uri ng lugar tulad nito. Nakakapanghina ng paningin. Tumawa si Ken ng pakunsinti. Malinaw, hindi niya alam ang nangyari kina Greg at Hanks, dahil nanatili ang impresyon niya kay Alexander noong araw ng class reunion nila. You're an eyesore instead. Saway ni Alexander nang walang pag-aalinlangan. Kung ito man ay pupunta sa isang 5-star hotel o bibili ng isang isla para sa recreational use, walang nang ahas na punahin siya. Hindi. Hindi dahil sa takot sila sa kanya. Hindi sila kwalipikadong gawin iyon. Bakit kaya siya maging mayabang? Ito ay dahil mismo sa kanyang katanyagan bilang commander ng dragon na nag-araro sa North Battlefield. Ito ay dahil siya ang namumuno ng pagprotekta sa malawak na teritoryong ito na umaabot ng libu-libong milya. Ito ay dahil ang kapayapaang nalaman nila ay hatid niya pagkatapos na manguna sa isang hukbo sa digmaan na may nag-aalab na pagnanasa, na durugan ang kanilang mga kaaway. Hindi pa ba ito sapat? Kabanata 343. Hindi naman nagalit si Ken nang parusahan siya ni Alexander. Sa halip, tahimik niyang sinabi, that's awesome. Hindi ka ba nababahala na ang balita ay kumalat at masira ang imahe ng iyong mga sundalo sa publiko? Ang mga tao sa likod niya ay may mga panunuya din sa kanilang mga mukha. Maging si Yulia ay nairita sa kanya at sinabing, pumunta si Austin para magpareserba sa akin, at ang perang ginagamit ko ay kinikita ng marangal. Ano ang kinalaman nito sa reputasyon ng mga sundalo? Nakaramdam ng pait si Ken habang pinagmamasdan ng nakamamanghang Yulia na tumatayo at nagsasalita para kay Alexander.
Marami na siyang na-date na babae ngunit wala pa siyang nakilalang mas magandang babae kaysa kay Yulia. Napakaganda ng buhay ni Alexander. Di ba? Sa pagkakataong iyon, kakaibang sabi niya kay Alexander, "Buddy, I didn't expect you to be such a gigolo still. Kailangan mo pa ng babaeng tutulong sa iyo sa pananalapi at ipagtanggol ka. Hindi welcome dito ang isang lalaking nabubuhay sa mga babaeng tulad mo." Pagkatapos noon, tumingin siya ng mayabang kay Yulia at sinabing, "Nakalimutan kong sabihin sa iyo, ang pamilya ko ang may-ari. Ang hotel na ito. Sabi ko hindi ka welcome dito. Dapat makuha mo ang sinasabi ko, di ba? Ano? Pinapaalis mo ang mga bisita?" Medyo naaliw na tanong ni Alexander. "Tama. Iyon talaga ang ibig kong sabihin." Proud na tango si Keen. Agad namang ngumiti si Alexander at sinabi kay Yulia, "Magpalit na tayo ng hotel dahil may hindi interesadong kumita ng pera. Cloudtopia has several hotels of the same category." Tumango si Yulia at pumunta sa front desk para kanselahin ang kanyang reservation. Dahil pinilit ni Keen na umalis ang mga bisita, walang choice ang front desk employee kundi i-refund ng buo ang deposito. Sa kabilang banda, tila narinig ni Keen ang pinakanakakatawang biro matapos marinig ang sinabi ni Alexander. Tumawa siya ng malakas at sinabing, "Alexander, kung susuko ka sa akin ngayon at aaminin mo ang pagkakamali mo, may mapupuntahan ka pa ngayong gabi. Kung hindi, papaalisin kita sa lahat ng 5-star hotel ng Cloudtopia." "Oh, mayroon kang ganoong kapangyarihan." "Wala akong ideya." Mahinahong nagsalita si Alexander. "Ikaw." Galit na galit si Keen at agad na sinabihan ang front desk na babae, "Sa pangalan ng tatay ko, tawagan ang lahat ng star-rated na hotel sa Cloudtopia at hiniling sa kanila na i-blacklist kaagad si Alexander. Sabihin mo lang, sabihin na si Alexander Tomas ay isang mapanganib na tao. Ang sinumang kukuha sa kanya ay may kinikimkim na mga kriminal." "Mr. Keen, this," naipit ang front desk na empleyado sa pagitan ng bato at matigas na lugar. Nasaksihan niya ang buong pangyayari. Si Keen ay gumawa ng murang pagbaril laban sa kanya upang makamit ang kanyang agenda, na isa ng kaso ng paninirang puri. Executor, mananagot din. Ano pa ang hinihintay mo? Kung hindi ka magsisimulang tumawag sa telepono, lumayas ka na. Nagalit si Keen nang makita niyang nag-aalangan ang front desk na babae. "Okay. Tatawag ako. Tatawag ako." Nanginginig sa takot ang front desk girl at inabot ang telepono sa desk. Nagdilim ang mukha ni Yulia habang pinagmamasdan ang eksenang iyon. Pumunta siya para magpareserba kay Alexander, at wala ni isa sa kanila ang nagdulot ng gulo o nasaktan ng sinuman. Si Keen ang nagpatalikod sa mga bisita at siniraan pa ni Alexander. Pinipilit niya ngayon ang ibang mga hotel na tatawagan sila bilang mga bisita. Hindi ba siya masyadong malupit? Ngumisi si Alexander, na nakatayo sa gilid. "Keen, may daan para sa iyo patungo sa langit, ngunit pinili mong huwag pumunta, samantalang ang pintuan sa impyerno ay wala pa, ngunit ikaw. Pilit na sinisikap na pasukin ito. Kapag lumuhad ka at humingi ng awa sa akin mamaya, tandaan mo na ikaw ang humiling nito." Kabanata 344. Ayaw ni Alexander na makipag-usap sa isang idiot na tulad ni Keen sa simula pa lang. Nanatili siyang hindi mapakali, kahit na kinakabahan si Yulia. May matinding epekto sa sinumang magalit sa babae ni Alexander. "Hahaha, narinig ba ninyong lahat ang sinabi niya?" Biglang napalingon si Keen at pinagtawanan ang mga estudyante sa likod niya. "Narinig namin yun, Keen. Hindi pa gabi, at may nagsasalita na sa kanyang pagtulog. Alexander, huwag mong isipin na natatakot kami sa iyo dahil lang sa may suporta ka sa militar. Ikaw ay nasa Cloudtopia. Hindi sapat na kinakatawan ng hukbo ang buong populasyon ng Cloudtopia. Ang pamilya ni Keen ay kasing dami ng kayamanan ni Greg, at kilala pa nila ang mga taong may kapangyarihan sa hukbo. Mas mabuting mag-ingat ka kung maglakas loob kang kumilos ng mas makapangyarihan kaysa sa aktwal mong nasa harap niya. Baka siya na ang katapusan mo." Ang mga taong iyon ay tumugon ng naaayon. Nang malapit na silang matapos sa kanilang pagkilos, mapanuksong sinabi ni Keen kay Alexander,
magsalita ka para sa iyong sarili, Alexander. Inaasahan mo pa rin na luluhod ako sa harapan mo at magmakaawa. Isang boses ang hamarang sa kanya bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Ms. Yulia. Ikaw talaga. Mukhang nagulat ang tono. Napatingin ang lahat sa direksyon ng boses at nakita ang isang lalaking nasa edad 50 anyos na naglalakad patungo kay Yulia na may malaking ngiti. Dad! Nagulat si Kin. Ang lalaking iyon ay ang kanyang ama, si Jay Cullen. Si Jay, gayunpaman, ay hindi man lang siya sinulyapan. Diretso siyang lumapit kay Yulia at magalang na sinabi, I had planned to stop by Kerim Fashion to see you, Ms. Yulia. Hindi ko ini-expect na masasalubong kita dito. This has to be destiny. May VIP room sa taas. Kung hindi ka napipilitan ng oras, punta tayo dyan. Ihahain kita ng pinakamasarap na tsaa. Dahil sa pagsisikap ni Jay na pasayahin si Yulia, napatulala si Kin at ilan pang estudyante. Lalo na natulala si Kin. Wala siyang ideya kung bakit gustong magpabor kay Yulia ang kanyang ama. Nang makabawi sa kanyang pagkagulat, hindi niya maiwasang magtanong, hindi sila mga natatanging bisita, tatay. Bakit mo gustong ihain sa kanila ang pinakamasarap na tsaa? Alam ni Kin ang lahat tungkol kay Alexander. Bagamat hindi pa niya nakikilala ng personal si Yulia, marami na siyang narinig na chismis tungkol dito. Bukod sa pagiging kaakit-akit nito, hindi niya masyadong iniisip ang yaman ng pamilya Su. Ang mga salita ni Kin ay nagpadilim sa mukha ni Jay, at pinagsabihan niya. Biglang, kung hindi ka magsasalita, walang mag-iisip na pipi ka. Itong magandang babae dito ang chairman at CEO ng Kerim Fashion. Naging trending topic sa internet ang bagong anti-blemish cream ng Kerim Fashion. Kaninang umaga lang, at marami na. 12 trending hashtag na paghahanap sa Twitter. Lahat ng ambisyosong lalaki ng Cloudtopia ngayon ay gustong mapalapit kay Ms. Yulia. Paano mo matatanong si Ms. Yulia, sa kalagayan niya ngayon? Humingi agad siya ng tawad kay Yulia pagkatapos niyang magsalita nang hindi na hinintay na mag-react si Kin. Ang mot na ito, Ms. Yulia, ay ignorante at hindi pa nakikita ang labas ng mundo. Please don't bring yourself down to his level. Nanatiling tahimik si Yulia. Ipinagpalagay ni Jay na hindi siya nasisiyahan. Mabilis siyang nagkunwaring kalmado, ngumiti, at sinabing, Nako, Ms. Yulia. Ang dami kong sinabi kaya naiwan kang nakatayo ng medyo matagal. Ang oversight ko. Ang sama ko. Mr. Wilson, mangyaring pumunta sa VIP room ang tisamlayer ng aming hotel at ipagtimpla si Ms. Yulia ng tsaa. Mabilis na nagpaalam si Jay sa manager sa lobby. Ang kanyang lapdog na kilos ay nagulat sa lahat. Noon lang, malamig na sinabi ni Yulia, hindi na kailangan. Hindi kami maglakas loob na tanggapin ang mabuting kalooban ni Mr. Cullen. Kabanata 345. Naging balisa si Jay nang marinig ang mga salita ni Yulia, nagtanong, Ms. Yulia, anong pinagsasabi mo? Malamig na ngumuso si Yulia, plano ko sanang idaos dito ang celebratory banquet ng kumpanya ko, at nakapagbayad pa nga ako ng deposito, pero may tumalikod sa akin. Ganon na ba ako kawalan Jie? Kailangan ko bang manatili dito? Wala na ba akong makakain? Sino ang nagpilit sa iyo na umalis? Nag-iba agad ang ekspresyon ni Jay, at humarap siya kay Kin. Bumilis ang tibok ng puso ni Kin, at namula agad ang mukha niya. Huminto siya ng matagal bago sinabing, Tay, ako. Ikaw kasi. Nanliit ang mga mata ni Jay, at umungol, bakit mo ginawa iyon? Ako. Paano magkakaroon ng lakas ng loob si Kin na sabihin iyon ng malakas? Wala siyang ideya na si Yulia ay isang taong gustong paboran ng kanyang ama. Nakikita ni Jay ang pag-aalinlangan ni Kin, at magiging tanga si Jay kung hindi niya malalaman ang sitwasyon. Mr. Wilson, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari. Nakatitig si Jay sa manager ng lobby. Walang pananggahasang itago ang manager ng lobby, kaya tapat niyang ikinwento ang buong kwento. Nang malaman ni Jay ang sitwasyon, sinampal niya si Kin sa mukha. Smack! Naririnig ito sa buong lobby.
Anak ng asungot na walang magawa. Galit na nagmura si Jay. Business was money. Kahit na para sa isang ordinaryong tao, hindi makatuwirang tanggihan sila, lalo pa para sa isang kilalang panauhin tulad ni Yulia. Ang mas nakakatakot ay ang lakas ng loob ni Keane na gamitin ang kanyang pangalan para kasuhan si Alexander bilang isang mapanganib na tao at iniutos na sina Alexander at Yulia. May blacklist mula sa lahat ng mga luxury hotel. Kung nalaman ito ng taong namamahala sa Hotel Association, walang alinlangang magsasama-sama sila kasama ang lahat ng iba pang hotel para kondenahin ang Cloudtopia Riverside Hotel. Mawawasak ang buong pamilya Cullen sa puntong iyon, lalo pa the hotel. Nang inig sa takot ang puso ni Jay sa naisip. Pagkatapos ay ibinato niya ng mas masamang tingin si Keane. Hindi ba ang Kerim Fashion ay isang hamak na fashion retailer, Dad? Ano ang kapansin-pansin sa pagbuo ng isang anti-blemish cream? Sa nakikita ko, malamang na nalulugi ang kumpanya, kaya nagpasya silang bumuo ng isang bagong produkto para DA ng kababaihan sa kanilang pera. Ano ang mayroon upang makakuha ng pabor sa isang kumpanyang tulad nito na malapit ng mabangkarote? Tinakpan ni Keane ang kanyang mapupula at namamaga na pisngi at masama ang tingin kay Alexander at Yulia. Sinampal siya ni Jay sa harap ng napakaraming tao sa kanyang sariling hotel, na nagpahiya sa kanya ng buo. Natural, sinisi niya. Alexander and Yulia for that. Shut up. Nanggagalaiti sa galit si Jay habang pinagmamasdan ang hindi nagsisisi na kilos ni Keane. Itinaas niya ang kanyang hand. At hinampas si Keane sa noo. Oo, ang Kerim Fashion ay talagang isang maliit na kumpanya. Gayunpaman, iyon ay bago ngayon. Mula ngayon, ang mga nakatagong halaga ng kumpanya, o soft power, ay halos maihahambing sa pagmamay-ari ng apat na mahusay na pamilya. Kerim inanunsyo ng marketing division ng fashion isang oras ang nakalipas na ang kumpanya ay naghahanap ng kasosyo sa Cloudtopia upang mahalin ang kita mula sa pagbebenta ng anti-blemish cream. Maging ang apat na mahusay na pamilya ay walang kitaliwasan. May mga chismis na ang ilan sa kanila ay nagtatanong tungkol sa mga kagustuhan at pattern ng paggalaw ni Yulia. Nauna na ring lumabas si Jay tungkol sa bagay na iyon. Hindi niya inaasahan na magpapakita si Yulia sa kanyang hotel. Ang pagkakataong ito ay isang kaloob ng Diyos para sa pamilya Cullen, ngunit tinanggihan ito ni Keane. Nais ni Jay na wala sa kanya ang anak na ito ngayon. Mayroong higit sa 20 tao ang naruroon, at wala ni isa sa kanila ang tumulong sa kanya. Ang ginawa lang nila ay hilin siya pababa. Ang kanyang mga kasamahan sa club ay mga walang kwentang baboy, sa pinakamaganda. Sa pag-iisip na iyon, pinagsabihan ni Jay si Keane, na nagsasabing, agad na humingi ng tawad kina Ms. Yulia at Mr. Tomas. Wala akong pakialam kung paano mo ito gagawin, ngunit dapat mong patawarin sila. Ikaw. Kung hindi, babawiin ko ang iyong card at mabali ang iyong paa. Mas sulit ang pag-aalaga ng baboy kaysa sa pagpapalaki ng tanga na katulad mo. Kabanata 346. Kung hindi sila tinalikuran ni Keane, gaganapin sana ni Yulia ang celebratory banquet ng kanyang kumpanya sa Cloudtopia Riverside Hotel. Maaring nabigyan ni Jay si Yulia ng iba't ibang complimentary hotel services. Maaari pa nga niyang i-waive ang buong bill. Kahit na tinanggihan ito ni Yulia, kinikilala niya man lang ang kabutihang loob. Maaaring gumawa si Jay ng magandang impresyon kay Yulia sa ganitong paraan. Ang random na alok ni Yulia ng mga pagkakataon sa negosyo ay mapupuno ang kanyang mga bulsa kapag nagsimulang lumawak ang Kerim Fashion sa isang napakabilis na bilis. Jay nais niyang kumuha ng chopper at putulin ang ulo ni Keane. Sandaling naparalisa si Keane sa takot matapos makitang galit na galit si Jay sa unang pagkakataon. Nang marinig niyang sinabi ni Jay na kanselahin niya ang kanyang card, hindi na siya naglakas loob na magsalita pabalik. Nilunok niya ang kanyang sama ng loob at bumaling kay Alexander at Yulia, at sinabing, Alexander, Ms. Yulia, kalokohan lang ang sinasabi ko. Taos puso akong humihingi ng tawad.
Sinulyapan ni Yulia si Alexander, na nagpapahiwatig na siya na ang magdedesisyon kung patatawarin siya o hindi. Tumingin si Alexander kay Keen at dahan daw ang sinabing, "Keen, naalala mo ba ang sinabi ko ngayon? Kapag lumuhod ka at humingi ng awa sa akin mamaya, tandaan mo na hiniling mo iyon. Ikaw, gusto mo akong lumuhod sa harap mo." Hindi makapaniwalang tinitigan ni Keen si Alexander. Hindi niya akalain na gugustuhin talaga ni Alexander na lumuhod siya at humingi ng tawad. Nais niyang putulin si Alexander, hinuberan siya hanggang sa kanyang mga laman at buto. Nagmura si Jay, na nakatayo sa tabi niya. Muli sa puntong ito. "Cretin ka. Binibigyan ka ni Mr. Thomas ng pagkakataon. Bakit hindi ka lumuhod at aminin ang iyong mga pagkakamali?" Sinabi ni Jay na kailangan ni Keen ang pagpapatawad nina Alexander at Yulia sa anumang paraan na kinakailangan. Kaagad, nasaran ng loob si Keen. Kilala niya ng husto ang kanyang ama. Gagawin ni Jay ang lahat para pahirapan ng husto ang kabilang partido kung may makapinsala sa kanyang mga interes. Talagang sususpindihin niya ang kanyang bank card at mabali ang kanyang binti, tulad ng sinabi niyang gagawin niya. Nagpasya si Keen at agad na lumuhod sa harap ni Alexander upang mapanatili ang kanyang maluho na pamumuhay sa pagpaparty gabi-gabi. "Mr. Thomas at Ms. Yulia, kusa akong nabulag at minamaliit kayo. Humihingi ako ng paumanhin at nangangako na hindi na mauulit." Sa likod ni Keen, ang mga estudyante ay may mga awkward na tingin sa kanilang mga mukha habang pinagmamasdan nila ang eksenang iyon. Mabilis na hamampas si Jay habang mainit ang plansya, na nagsasabing, "Ms. Yulia, Mr. Thomas, alam ng cretin na iyon na mali siya. Maaari mo bang bigyan ako ng isang pagkakataon?" Hindi na nag-abala pa si Alexander na kausapin si Keen, dahil hindi naman masama ang ugali ni Jay. He waved his hand dismissively and said, "Tapusin na natin ito. Huwag mo nang uulitin pa ito." "Sige. Sige, sige. Hindi ko na uulitin. Hindi ko na uulitin ito." Tuwang-tuwa kaagad si Jay. Handa na ang tsaa, Mr. Thomas at Ms. Yulia. Mangyaring pumunta sa VIP room. Katwiran ni Alexander na dahil naghahanap ng partnership ang Kerim Fashion, hindi niya dapat isinasantabi ang anumang posibilidad ng collaboration. Nang marinig muli ang imbitasyon ni Jay, tumango siya at sumunod kay Yulia sa elevator. Bumangon mula sa matigas na marmol na sahig hanggang sa makaalis na sila sa kanto. Na may mabangis na tingin sa kanyang mga mata, tumingin siya sa direksyon na pinuntahan nina Alexander at Yulia. "Hintayin mo lang ako, Alexander. Babawiin ko ang dignidad na inalis mo sa akin ngayon." Pagpasok nina Alexander at Yulia sa VIP room ay mabilis silang binati ni Jay. Pagkatapos ng ilang higop ng tsaa, nagmamadali siyang humiling na maghanda ng kusina ng isang marangyang handaan. Napansin ni Alexander na maayos na nakikipag-ugnayan sina Yulia at Jay, kaya hindi niya itinanggi ang posibilidad ng isang collaboration. Kabanata 347. Oo naman, sina Yulia at Jay ay nagsagawa ng isang magaspang na pag-aayos para sa isang partnership sa panahon ng pagkain. "Sa wakas, Ms. Yulia, gusto kong gumawa ng isa pang toast para sa iyo. Inaasahan kong makatrabaho ka." Ngumiti si Jay kay Yulia, hawak-hawak ang kanyang wine glass. Mabilis na nag-clink si Yulia ng baso kay Jay. Ininom ito ng magkabilang partido. Tumayo si Alexander at Yulia at nagpaalam pagkatapos kumain, at inihatid sila ni Jay sa entrance ng hotel. Napansin ni Alexander si Yulia na naglalakad. Matamlay, ang kanyang magandang mukha ay namumula habang naglalakad sa pedestrian walkway. Siya ay malinaw na medyo tipsy. Alexander ay walang ideya na si Yulia ay may mababang tolerance para sa alak, ngunit ang bahagyang lasing na si Yulia ay mas kaakit-akit kaysa sa karaniwan. Bawat aspeto ng kanyang hitsura at ang kilos ay walang kahirap-hirap na hamatak sa kanyang puso. "Mahal, hayaan mo akong ihatid ka pauwi." Sa isang sandali ng biglaang pagkabalisa, ibinuko ni Alexander ang kanyang mga braso at binuhat si Yulia na pang-bridal style nang hindi huminto sa pag-iisip sa kanyang mga aksyon. "Hoy!
Bulalas ni Yulia habang kusang pinulupot ang kanyang mga braso sa leeg ni Alexander. Sino ang nagbigay sa iyo ng permiso na buhatin ako, Alexander? Hindi sigurado si Alexander kung alak iyon, ngunit ang dapat sana ay tanong ni Yulia ay parang napakakoketeses, na naging dahilan ng pagkirot ng puso ni Alexander. Please address me as dear, nagmamadaling sinabi ni Alexander, sinamantala ang pagiging nasa ilalim ng impluwensya ng alak. Inihiga ni Yulia ang kanyang ulo sa kanyang balikat at hindi sinasadyang sumigaw, mahal. Ang puso ni Alexander ay kumikislap. Then he lowered his head and kissed those attractive red lips of hers. Yulia unexpectedly tightened her hug around his neck and gave a warm response, contrary to his expectation that she shyly pushed him away. Sa landas na puno ng puno, kung saan dumadaan ang mga dumadaan, dalawang tao ang naghalikan sa kabila ng kanilang paligid. Sinulyapan ng mga dumaraan ang kanilang direksyon, at ang ilan ay nagtuturo pa ng mga daliri. Indecent. Napakawalandia. Ganyan na ba kahilig ang mga kabataan ngayon? Naniniwala akong lasing ang babaeng iyon. Is it possible that he is taking advantage of her? Pwede naman. Siya ay isang napakagandang binibini. That guy is not a good match for her. Sa halip na magalit nang marinig ang mga salitang ito, mas sabik na hinalikan ni Alexander. This lovely young lady is my wife. Anong problema? Nagseselos ka ba? Nakabawi ng kaliwanagan si Yulia pagkaraan ng ilang sandali ng paghalik at napagtantong nasa main road na sila, kaya marahan niyang itinulak si Alexander. Away. Nag-aatubili na binitawan siya ni Alexander sa puntong iyon. Mahal, divine ang lasa ng lipstick mo. Nagiging mahiyain ka pa matapos akong pagsamantalahan. Bilasan mo na ako. Kaya kung maglakad mag-isa, pag-alit na sabi ni Yulia. Mas cute ka noong tipsy ka pa, mahal. Napatikip si Alexander sa labi, nasasarapan ang sarap. Ang kulit mo. Masungit na sabi ni Yulia, tinalikuran ang naunang pagpipilit na bumaba na siya. Dinala lang siya ni Alexander sa ganitong paraan hanggang sa Kerim fashion. Ang paraang iyon ay nagdulot ng lahat ng uri ng tingin, kabilang ang inggit, selos, disdain, at disgust. Si Alexander ay walang pakialam, habang si Yulia ay ganap na walang kamalay-malay. Siya ay sumuko sa gawin ni Alexander upang matupad ang kanyang hiling. Gayunpaman, nahihiya siya na ang tanging magagawa niya ay ibaon ang kanyang mukha sa dibdib ni Alexander habang nagpapanggap na tulog at walang alam. Hindi niya binuksan ang kanyang mga mata hanggang sa malumanay siyang inilagay ni Alexander sa upuan. Gayunpaman, hindi iyon mahalaga dahil nalaman niyang nakarating na siya sa kanyang opisina. Umiiyak. Kabanata 348. Ngumisi si Alexander. Kung gayon lahat ng tao sa buong kumpanya ay nakita iyon. Tanong ni Yulia na malungkot ang mukha. Oo, tama. Sumagot si Alexander na may matibay na pananalig. Binigyan siya ni Yulia ng masamang tingin at sinabing, paano ka pa tumatawa? Paano ko haharapin ang mga empleyado ng kumpanya sa hinaharap? Ipinatong ni Alexander ang mga kamay sa balikat niya at tinitigan siya nito. Pagkatapos ay time niyang sinabi, mahal, gusto ko lang gamitin ang pamamaraang ito para ipahayag sa mundo na akin ka, at walang sinuman ang pinapayagang manligaw sa iyo. Ang dominanteng pag-uugali ni Alexander ay nagpainit kay Yulia, ngunit mayabang pa rin siyang gumanti, paano ako sa'yo? Hindi ako pumayag dyan. Kahit ayaw mo, dapat pumayag ka. Wala kang choice. Sanay na si Alexander na may sinasabi si Yulia at gumagawa ng isa pa, kaya wala siyang pakialam. Hinayla niya pabalik si Yulia sa kanyang yakap pagkatapos magsalita at sinabing nangingibabaw, ikaw lang ang gusto ko sa buhay na ito, Yulia. Hindi ka pwedeng maging babae ng iba kundi ang akin lang. Sagot ni Yulia sa boses na kasing payat ng umuugong na lamok, Bago pa makasagot si Alexander, biglang nagtanong si Yulia, Alexander, mamahalin mo ba kami ni Maika magpakailanman? Siyempre. Walang pag-aalinlangan na sagot ni Alexander. Kung gayon, para sa amin ni Lola, kailangan mong panatilihing ligtas.
Ang iyong sarili at mabuhay ng mas mahabang buhay kaysa sa amin, sabi muli ni Yulia. Nasa hukbo pa rin si Alexander. Siya ay sinabi na nagsilbi ng may pagkakaiba sa maraming larangan ng digmaan. Nakaramdam si Yulia na babalik si Alexander sa madugong lugar. Na iyon balang araw. Hindi niya mapigilan si Alexander na magdesisyon na ipagtanggol ang kanyang pamilya at bansa. Ang kaligtasan ni Alexander ang tanging inaasahan niya. Rat-a-tat-tat. Napakalalim ng yakap ng dalawa nang makarinig sila ng katok sa pinto. Itinulak ni Naomi ang pinto at pumasok sa sumunod na sandali. Namula agad ang mukha ni Naomi nang makita ang sitwasyon sa opisina, at awkward niyang sinabi, "Ms. Yulia. Alexander, nandito ka rin." Bigla kong naalala na nakalimutan magdala ako ng dokumento. Babalik ako mamaya, alam ni Yulia na lang ng dahilan si Naomi para lumabas, kaya mabilis niyang itinulak si Alexander palayo. Habang hinihimas niya ang gusot niyang buhok, sinabi niya, "Okay lang, Naomi. Sige at magsalita ka na." Dose-dosenang negosyo na ang tumawag para ipahayag ang kanilang interes sa pakikipagtulungan, Ms. Yulia, sabi ni Naomi pagkatapos tumahimik at muling ayusin ang kanyang emosyon. Mga bagay sa harapan. Ibinigay ni Naomi kay Yulia ang folder na hawak niya, binuksan ito ni Yulia at tinignan ito. Ang pinakakilalang individual ng Cloudtopia. Gayunpaman, mabilis niyang isinara ang folder at ibinalik ito kay Naomi, na nagsasabing, "Sumulat ka pabalik sa kanila at sabihin sa kanila na nakahanap na tayo ng makakasama." Habang kumakain sa Cloudtopia Riverside Hotel kasama si Jay, si Yulia ay isang pagbabago ng puso. Dahil maliit ang pangangailangan para sa Cloudtopia, ni Jay. Upang palawakin ang negosyo sa North at sa kasunduan sa buong bansa, dalawang kasosyo na may mas malaking potensyal at impluwensya ang pipiliin kapag may angkop na pagkakataon na lumitaw mismo. Tiyak, Ms. Yulia. Pumayag si Naomi at umalis sa opisina ng presidente na may dalang folder. Gayunpaman, bumalik siya sa pagkaraan lamang ng halos 1 minuto. Sa pagkakataong ito, hindi nang ahas si Naomi na buksan ang pinto ng direkta. Sa halip, kumatok siya at sinabing, "Alexander, Ms. Yulia, ako si Naomi. Mayroon akong isang pressing issue. Pwede ba akong pumasok?" Namula agad ang mukha ni Yulia, at tinapunan niya ng tingin si Alexander. Kasalanan niya ang lahat. Sa sobrang takot ni Naomi ay hindi na siya naglakas loob na pumasok. Ipinapalagay ng ibang mga empleyado na nakikipagtalik sila sa opisina pagkatapos marinig iyon masyadong nakakahiya. Kabanata 349. Walang segundong nagpatalo, agad na sinigawan ni Yulia si Naomi sa kabilang bahagi ng pinto, "Enter." Pagkatulak ng pinto, pumasok si Naomi sa kwarto. "Ms. Yulia, gusto kang makita ni Mr. Silverton ng Silverton Corporation." "Miles." Natigilan si Yulia noong una, ngunit bumalik ang isip niya sa listahang ibinigay sa kanya ni Naomi. Si Miles Silverton ang nakalagay dito. Hindi ka ba tumawag para ipaalam sa kanya na may pinipirmahan tayong iba? Naguguluhang tanong ni Yulia. Magsasalita pa sana si Naomi nang may galit na boses na tumahol mula sa labas ng pinto. "Are you telling me this hollow shell of a company is screwing with us, Silverton Corporation?" Oh, the nerve! Kasabay niyon, isang kalbong lalaki na nasa edad 40 ang edad ang pumasok sa kwarto. Si Miles iyon. Sumunod ang isang binata na matayog ang katawan. Sa likod niya mismo. Ang sobrang laking suit ay hindi akma para sa lalaki dahil ito ay pumuputok sa tahi. Siya ay tila personal na bodyguard ni Miles. Ibinaling ang tingin kay Miles, pipigilan na sana siya ni Naomi nang ilabas ni Miles ang kanyang mga kamay at tinulak siya palabas ng paraan. Pagkatapos ay humiga siya sa sofa sa reception area para maupo. Purring her lips, Yulia tried to keep her cool and asked, "Mr. Silverton, ano ang sinusubukan mong gawin? Hindi ka lang pumasok sa opisina ko, pero naging bastos ka rin sa empleyado ko. Ano ang gusto ko?" Isang malamig na panunuya ang pinakawalan ni Miles. "Yulia Su, dapat ako ang nagtatanong sa iyo ng parehong tanong.
Kaninang umaga, nag-anunsyo ang Kerim Fashion, naghahanap ng partnership. Nag-back out ako sa 2 proyekto na malapit ng ilunsad at nalampasan ko ang 2 sa pinakamatanda kong kliyente kaya ako maaaring magsama-sama ng sapat na pondo para sa iyong anti-blemish cream project. Ano ang nakuha ko sa huli? Sinabi mo sa iyong katulong na tawagan ako at sabihin sa akin na nakahanap ka na ng iba. Malapit na yan. Wala ka bang katangahan para sabihin sa mukha ko? Are you trying to play me? Ang sinabi ni Miles na ikinatawa lang nina Yulia at Alexander. Sa totoo lang, inutusan ni Yulia si Naomi na mag-public announcement ngayong umaga na interesado si Kerim Fashion na maghanap ng business partner. Gayunpaman, walang ipinangako o itinakda sa bato sa Silverton Corporation. Problema ni Miles para sa anumang trade-off na ginawa niya upang labanan para sa partnership sa anti-blemish cream project. Ano ang kinalaman nito kay Yulia? Dapat ay inaasahan na niya ang kahihinatnan nang umatras siya sa ibang mga deal. Bakit ang isang CEO ay nabubuhay sa sarili niyang pantasya? Sinabi ni Yulia, "I'm sorry, Mr. Silverton. Nakahanap na kami ng business partner. Ito ay si Mr. Cullen, J. Cullen ng Cloudtopia. Tabi ng ilog. Ito ay isang kumpanya na palaging nakikisali sa mga produkto ng pangangalaga sa balat. Sa tingin ko, mas magaling siyang kandidato kaysa sa iyo para makibahagi sa proyekto." Ngumisi si Miles at sumagot, "Ano? Sinusubukan mo bang takutin ako kay Jay?" "Hindi ako natatakot sa kanya. Dahil umamin ka sa paglalaro ng mga paborito, hahabulin ko na lang." Umiling-iling si Miles sa tuwa, idinagdag ni Miles, "Ginawa mo ako ng dirty, Yulia. Mayroon kang 2 pagpipilian. Alinman sa DJ at makipagsosyo sa Silverton Corporation, o ibigay ang formula ng anti-blemish cream para mabawi ang aking mga nakanselang proyekto." Ipinatong niya ang kanyang mga paa sa coffee table at mayabang na sinabi, "Ikaw." Magkaroon ng 1 minuto upang muling simulan alang. Tick-tock. Alexander and Yulia scowled. It appeared that Miles was not living in a fantasy. May hidden agenda siya, and it was the blackmail. Ngumuso si Alexander at tinaasan ng kilay si Miles bago nagsalita, "Mr. Silverton, hindi namin isasaalang-alang ang anumang pagpipilian. Ngunit mayroon kang 2 pagpipilian." Isang nakakagigil na kislap ang sumilay sa mga mata ni Alexander. "Umalis ka rito, o gagawin kita." Kabanata 350. Sa maling paraan ng pagkirot ni Alexander kay Miles, nagalit ang huli, "At sino ka?" "Kausap ko si Yulia." "Anong negosyo ang pinagkakaabalahan mo?" Dahil malinaw na nandito si Miles na naghahanap ng gulo, naniniwala si Yulia na kaya niyang itapon ang lahat ng kagandahang loob sa labas ng bintana. Kinaikit ang kanyang mga mata, same time niyang sinabi, "Mr. Silverton, mangyaring panuulin ang iyong tono. Asawa ko siya, si Alexander. Mahusay niyang kinakatawan ako sa kahit anong bagay." Bago pa makasagot si Miles, tumayo si Alexander at nakangiting sinabing, "Miles Silverton, naubusan na ako ng pasensya. Dahil ikaw ay not taking a hike, I don't mind lending you a hand." Nauna si Alexander at nilapitan si Miles na nasa sofa. "Hindi mo alam kung sino ang pinagkakaguluhan mo." Sumeryoso ang mukha ni Miles. Nahihirapang lunukan na may isang taga-Kerim Fashion na magsalita sa kanya sa ganoong paraan, at hindi ito nakikibagay kay Miles. "Daryl!" Sigaw ni Miles. Nakatayo sa likuran niya, ang bodyguard ay umangkas. Pakiramdam ko ay ang nanginginig ang lupa ng opisina. Sumunod kay Alexander ang bodyguard na nagngangalang Daryl sa bilis ng liwanag. Nag-empake siya ng malakas at mabilis na puwersa. Sa hindi kalayuan, pinaigting ni Yulia at Naomi ang mga kalamnan ng katawan sa kaba habang nasa puso nila. Kanilang lalamunan. Si Miles naman ay nasubsob sa tela ng sofa na nanginginig ang kanyang mga paa, at tumingin kay Alexander ng masama. Si Daryl ay may magandang kasaysayan. Nakipaglaban siya sa Gulf War at gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa mga mersenaryo. Hindi nagtipid si Miles para kunin ang lalaki. Para takutin siya ni Alexander, hindi magpipigil si Miles.
Sa isang dulo ay isang mersenaryo na may maraming taon ng karanasan sa larangan ng digmaan, at sa kabilang dulo ay walang tao. No-brainer kay Miles na siya ang nanalong partido. Nakikita na niya si Alexander na binugbog ng itim at asol. Pinawi ng boses ni Alexander si Miles sa kanyang imahinasyon. Off there! Thump! Ito ay isang malakas na kalabog. Ang bodyguard na nagngangalang Daryl ay bumagsak sa sahig ng pasilyo at umubo ng isang subo ng dugo. Mukhang nagtamo siya ng malalang pinsala sa loob. Walang nakitang senyales ng pagbagal si Alexander habang patuloy siya sa kanyang ginagawa. Patungo kay Miles na may blankong mukha. Ikaw. Nalaglag ang panga ni Miles. Ano ang nangyayari? Ang veteranong mersenaryo ay naging panalo sa mga sitwasyon sa buhay at kamatayan ng napakaraming beses, ngunit hindi pa rin siya makatiis ng kahit isang suntok. From Alexander. It was unbelievable. Miles, facial muscle grimacingly. Nahirapan siyang makawala sa shock. Nakaramdam ng biglaang pagkahilo at pagkawala. Nang grabidad, natagpuan ni Miles ang kanyang sarili na nakabitin sa kamay ni Alexander. Ibaba mo ako. Nagpumiglas si Miles sa himpapawid. Nakakatuwang tanawin iyon. Dahil ayaw mag-aksaya ng hininga kasama si Miles, nag-ipon ng lakas si Alexander sa kanyang braso at hinagis siya. Forward. Thud. It was a crash. Miles landed right next to Daryl, his bodyguard. Get lost. Alexander yelled. Miles gave Alexander the stink eye, ready to rain terror with his words. Gayunpaman, ang superhuman na lakas ni Alexander ay natakot sa mga salita mula sa kanya. Sa tabi ni Miles, ang bodyguard ay napaungol sa sakit. Dahil sa ingay na bumabagabag sa puso ni Miles, nagpumiglas siyang bumangon at hinampas ang bodyguard, walang kwentang piraso ng shitty. Stop moaning. Parang kulang pa, nakatatak pa si Miles sa bodyguard. Lalagyan ng nobela. Kabanata 351 Novel Bin. Walang ideya si Miles na tinapik ni Alexander ang kanyang inner energy nang ibigay ang suntok sa bodyguard. Kaya naman, mas marami ang pinsalang ginawa sa bodyguard kaysa sa nakikita nito sa ibabaw. Sa sapatos ng bodyguard niya, nalagutan ng hininga si Miles. Pinunasan ng bodyguard ni Daryl ang dugo sa labi niya at pilit na bumangon. Ang mag-asawa ay nakapyang pababa ng hagdan. Nang makalabas sa gusali ng opisina ng Karim Fashion, muling nakahinga si Miles. Gayunpaman, mabilis niyang pinagkunot ang kanyang mga kilay at naiinis na napabulalas, Alexander. Yulia. Hindi ito ang katapusan nito. Si Miles ang pinuno ng Silverton Corporation. Gayunpaman, siya ay pinalayas ng gusali na parang bola. It was utter humiliation. He vowed to pay back tenfold if not more para sa lahat ng pinagdaanan niya ngayon. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin, dahan-daang nabuo ang ideya ni Miles sa kanyang isipan. Pagbalik sa opisina, sinabi ni Naomi kay Alexander, "Now that the annoying guy is wala na, iiwan ko na kayo ni Ms. Yulia dito. Ipagpatuloy mo kung ano ang ginagawa mo." Umalis si Naomi sa opisina at isinara ang pinto sa likod niya. Nawala si Yulia sa isang sandali bago nakuha ang mensahe. She felt the burn in her cheeks. It's your fault that Naomi got the wrong idea. Yulia looked daggers at Alexander. Lumapit si Alexander at hinawakan ang malambot niyang kamay bago nag-flash ng bad boy smile. Sabi niya, "Paano kung may gagawin tayo? Alam mo, parang iniisip ni Naomi na ginagawa pa rin natin." Halos sumabog ang mukha ni Yulia doon at pagkatapos. Hindi ba dapat lumiwanag si Alexander dahil hindi sila nagkaintindihan? Hindi ito ang tamang diskarte. Bibigyan na sana ni Yulia si Alexander ng isang piraso ng isip niya nang tumagos ang boses ni Naomi mula sa kabilang bahagi ng pinto. Ms. Yulia, Alexander, dahil kakaalis lang ni Naomi, hindi niya masyadong inisip ang makikita niya nang itulak niya ang pinto at pumasok. Nanlamig nang makitang napakapit si Alexander sa katawan ni Yulia, nasabi ni Naomi, "Alexander, ang future sister-in-law ko, niloloko lang kita kanina. Pero hindi ko akalain na sabik ka pala sa, ito ay isang opisina kung saan pumupunta at pumunta ang mga tao.
Kahit na nadagdagan ng pagnanasa mo sa sex, dapat mong hawakan ang iyong sarili. Sex drive. What the hell? No need to explain to me. I'm just concerned the employees might run into you when you're in action. Hinaway-kaway ni Naomi ang kanyang braso sa hangin at nagsalita na para bang nakuha na niya ang nangyayari. Gustong umiyak ni Yulia. Kahit anong sabihin niya ay makakagawa lang ng mga bagay. Mas malala pa. Bago pa mabigyan ni Yulia si Alexander ng galit na tingin. Sumeryoso ang mukha ni Naomi at sinabing, Ms. Yulia, I came back to you that a guest is waiting for you at the reception area, requesting to see you. Naomi, hindi mo kailangang maging magalang kapag tinawag mo sila. Maaari kang maging diretso sa kanila at sabihin na ang Kerim Fashion ay gumawa ng isang desisyon. It saves both parties the trouble. Sisigat na sana si Naomi nang may biglang boses na babae. Na misunderstood mo Ms. Fuller, Mr. Tomas. Nilinaw niya sa telepono, ngunit pinilit kong makipagkita kay Ms. Yulia. Parang pamilyar ang boses. Isang magandang babae na may matangkad na frame at haba ng buhok hanggang baywang ang lumitaw sa harap ng mga mata ng lahat. Mukha rin siyang pamilyar. Ang babae ay walang iba kundi si Amanda, na nakasama ni Todrick at 2 beses na nilang nakilala. Kabanata 352. Nagulat man sa presensya ni Amanda, sinabi ni Alexander, Ms. Fitz, dahil nilinaw na ito ng kapatid ko, hindi na ako naniniwalang may dapat pang pag-usapan. Hindi man lang nasaktan, ngumiti si Amanda at sinabing, Mr. Tomas, nang makitang nagmamadali ako mula sa Scanvia City, mangyaring pakinggan mo ako bago magdesisyon. Tumango si Alexander, sinenyasan siyang magpatuloy. Sinabi ni Amanda, hayaan mo akong magpakilala. Ako si Amanda Fitz, ang pamilya Fitz mula sa Scanvia. Mr. Tomas, Ms. Yulia, nalaman ko mula kay Ms. Fuller sa telepono na nagpasya ka sa isang business partner. Naniniwala akong tinutukoy mo ang partnership sa Cloudtopia. Naghahanap ako na makipagkompetensya para sa partnership sa Scanvia. Huminto siya bago nagpatuloy, sikat ngayon ang anti-blemish cream project ng Kerim Fashion, at sigurado ako na ay patuloy na magiging popular sa mga darating na araw hanggang sa umabot ito sa isang peak at dahan-daang tumira. Ms. Yulia. Ang mga Fitz ay nagmamay-ari ng 12 commercial center. Kinokontrol namin ang high-end na merkado sa buong Scanvia City. Titingnan mo ang pagsakop sa Scanvia, maaaring maging sinerth kung makikipagtulungan ka sa akin. Maaari tayong magtulungan at dalhin ang Kerim Fashion sa pambansa at internasyonal na yugto. Sa pagtatapos ng kanyang talumpati, tiningnan ni Amanda sina Alexander at Yulia kasama ang lubos na katapatan. Ginoo. Tomas, Ms. Yulia, ano ang iyong iniisip? Naniniwala si Yulia na hindi lamang kaya ni Amanda, ngunit prangka rin siya. She was tempted, to say the least. Nevertheless, Yulia cast her glance at Alexander. Somehow or rather, Alexander became her pillar. Nagmuni-muni si Alexander, tumango, at sinabing, maaari nating tingnan ang isang potensyal na pakikipagsosyo kung magagawa mo yun. Gusto nila ni Yulia na makapasok sa merkado ng Cloudtopia bago makipagsapalaran sa rehiyon at sa buong bansa. Gayunpaman, may nag-aalok ang mga ito ay isang pagkakataon upang sakupin ang merkado ng mabilis. Bakit hindi kapag sabay nilang matatanggal ang Cloudtopia at Scanvia? Sa pagsang-ayon ni Alexander, nakuha ni Yulia ang katiyakan na kailangan niya para maplansya ang lahat ng detalye ng partnership. Naisip lang ni Yulia na mayroon siyang celebratory dinner ngayong gabi. Nung malapit na mag-clock out, nagmadali siyang gumawa ng deal. Tungkol naman sa mga maliliit na detalye, sinabihan ni Yulia si Amanda na magpadala ng isang tao sa marketing department bukas para sa karagdagang talakayan. Pagkatapos makita si Amanda, sumama si Alexander kay Yulia para sunduin si Micah sa kindergarten. Dumating sa entrance ng kindergarten. Daddy. Si Lola, na nakasuot ng floral dress, ay tumakbo sa yakap ni Alexander. Sweetheart, miss mo na ba si Daddy ngayon? Si Alexander doubtingly looked at her and asked the question as he usual.
Sisigot na sana siya nang mapansin niyang nandoon din si Yulia. Natigilan siya. Lola, can I give you a hug too? Nakangiting tanong ni Micah habang nakaspread. Dahil si Alexander ay gumagawa ng school runs kamakailan, naisip ni Yulia na gamitin ang pagkakataong ito para gumawa ng higit pa bilang isang ina. Sayang. Ang maliit na batang babae ay nagpout at naiinis na bumulalas, hindi. Nawala ang ngiti sa mukha ni Yulia habang kinakabahan siyang nagtanong, anong problema, sweetheart? Ayaw mo na ba kay mommy? Ayaw na sakin ni daddy at mommy. Hindi rin kita gustong magkagusto. Habang nagsasalita, tumulo ang mga luha ng batang babae hanggang sa labi. Paano ako magsisimula? Napahawak si Yulia sa halo-halong emosyon. Mga kaugnay na post, Novelbin. Kabanata 353. Napagtanto ni Alexander na sumama rin siya kay Yulia kahapon. Naghinala ang batang babae na lihim silang pumunta sa isang lugar upang magsaya nang wala siya, at kinailangan ni Alexander na mamili ng maraming alimango upang pakinisin ang naguguluhang mga balahibo ni Lola. Ngayong lumitaw sina Alexander at Yulia nang magkasama again, the little girl got jealous. Lola, you got the wrong idea. Maraming gagawin si mommy sa opisina ngayon, at tinutulungan siya ni daddy. Kaya naman kasama ko siya para sunduin ka. Agad na paliwanag ni Alexander. Ganun ba? Bumaba ang tingin ni Micah kay Alexander at saka kay Yulia. Mapait na tawa ang pinakawalan ni Alexander. Siyempre, totoo. Hinding-hindi magsisinungaling si daddy sa ating mahal na anghel. Yulia chimed in, hinding-hindi rin ako magsisinungaling sa iyo. Nang walang mommy at daddy na inilabas iyon sa bukas, Micah was back to her chirpy self. Nakapulupot ang kanyang mga braso sa batok ni Alexander, binigyan niya ito ng pinakamalakas na halik sa pisngi. Daddy, nagpapanggap lang ako. I love daddy and mommy. She was a cheeky girl for putting up an act. Alexander burst into laughter. Lola, you kissed daddy. Paano si mommy? Hindi ko bagets. Si Yulia naman ang naramdamang iniwan siya. Halikan ko rin si mommy. Inilabas ni Micah ang leeg niya at kinurot si Yulia sa pisngi. Pero hindi ito naramdamang espesyal dahil nagkaroon si Yulia. They asked for the kiss. Nakaramdam ng kaunting down si Yulia. Let's go, sweetheart. Isasama ka ni daddy sa isang magandang lugar. Sabi ni Alexander na may pagkasmag sa boses. Nagngangalit si Yulia habang nakatitig sa mag-ama. So much for being mommy's girl. The following day, ibinaba ni Alexander si Micah sa kindergarten at pumunta sa opisina kasama si Yulia. Sa susunod na 2 araw na mahalaga para sa pagpapatupad ng Anti-Blemish Cream Project, nagsimulang maramdaman ni Yulia ang pressure. Dahil malinaw ang schedule ni Alexander, nagpasya siyang manatili sa tabi ni Yulia at makibahagi sa pasanin kung kinakailangan. Di nagtagal nang pumasok ang mag-asawa sa opisina, biglang pumasok si Naomi. Nako, hindi. Ms. Yulia. Anong nangyari? Nag-aalalang tanong ni Yulia. Hindi mo ba ibinaba ang utos na dagdagan ang 2 linya ng produksyon para sa Anti-Blemish Cream kahapon ng umaga? Ang taong namamahala sa pabrika ay kumuha ng mga manggagawa upang magtayo ng mga pasilidad, at ang konstruksyon ay dapat magsimula ngayong umaga. Isang grupo ng mga hooligan ang dumating sa lugar ng pagtatayo bago magsimula ang trabaho. Kinuha ang lugar kung saan dapat ilalagay ang pundasyon. Nagbanta silang sasaktan ng sinumang magsasagawa ng konstruksyon. Ang mga manggagawang ito ay hindi pa nakakita ng katulad nito, kaya't halatang natatakot sila at nagtago ng nobela. Sa lounge, ayaw nilang bigyan ng pansin ang kanilang mga sarili. Ang ulat ni Naomi. Baliw iyon. Napatayo si Yulia. Tumawag ba ng mga pulis ang namamahala sa pabrika? Walang magawang sumagot si Naomi, agad na tumawag sa mga pulis ang kinauukulan, ngunit hindi ito ang unang rodeo ng mga taong ito. Tahimik silang naglakad palayo sa tunog ng mga sirena ng pulis, ngunit nang mawala ang mga pulis, bumalik sila muli. Nakikipagdigma kami sa gerilya. Walang magagawa ang pulis dahil wala naman silang ginawang krimen.
Sa puntong iyon, nalilito si Yulia kung ano ang gagawin. Lahat siya ay tungkol sa mga katotohanan, at ang pinakakinatatakutan niya ay ang mga taong naglalaro ng matagal. At walang hiyang laro. Imposibleng maalis ang mga taong ito. Ito ay hindi tulad ng siya ay maaaring hampasin ang mga ito at sipain sila. Mananatili sila at magbibigay ng impyerno sa iba. Gayunpaman, wala siyang magagawa tungkol dito. Noon lang, kumunat ang noo ni Alexander at mahinang nagsalita. Naomi, alam mo ba kung kaninong utos ang ginagawa ng mga taong ito? Kabanata 354 na Novel Bin. Dahil ang Kerim Fashion ay negosyo ng pamilya ng mga Su, walang intensyon si Alexander na masyadong makisali. Gayunpaman, hindi uupo at panuurin si Alexander habang ang mga tao ay gumagamit ng mga malisyosong taktika upang sirain ang mood ni Yulia. Umiling si Naomi. Ito ay isang grupo ng mga hooligan na madalas makihalubilo sa mga lansangan. No clue about the real person behind it. Sinabi ng namamahala sa pabrika na ang mga taong ito ay narito sa mahabang panahon. Tila determinado silang ihinto ang pagtatayo. Hindi rin opsyon na gawin ang trabaho sa gabi. Oh! Naiintriga, sinabi ni Alexander, na curious ako kung sino ang bahala sa nakakatawang negosyo. Ang pabrika ng Kerim Fashion ay itinayo sa tabi ng highway malapit sa hilagang labas ng Cloudtopia. Mura at madaling mapupuntahan ang lupain doon, kaya mas mura ito kumpara sa lupain sa lungsod. Samantala, nagtipon ang mga tao sa ilalim ng punong malapit sa highway. Ang ilan ay nandoon para sumugal at magyabang habang ang iba ay kumakain ng mga pakwan. Masiglang eksena iyon. Yun lang ba ang kayang gawin ng Kerim Fashion? Niwala silang koneksyon sa mga pulis. Hindi nila makuha ang ilang mga pulis upang manatili sa paligid. What a joke! Ang isa sa kanila ay masiglang bulalas. Isa lang itong pabrika ng damit. Kumikita lang sila ng sapat para mabayaran ang kanilang gastos. Anong aasahan mo sa kanila? Tama. Ang mga walang kwenta lang ang umaasa sa mga pulis para ayusin ang kanilang mga problema. Mahabang laro tayo sa pulis. I bet these police officers wouldn't give these idiots the time of day for crying wolf another few times. Well, dapat nilang sisihin ang boss nila sa pagtawid sa taong kumuha sa atin. The way I see it, hindi lang sila mawawala ng bagong factory. Maging ang pagawaan na mayroon sila ngayon ay kailangang ibenta para mabayaran ang mga pagkalugi. Nagtawanan ang mga tao at nagmumukhang hinamak. Sa sandaling iyon, isang itim na Land Rover ang lumiko sa kanto mula sa eastbound highway. Nako! May tao dito. Ito ay isang Land Rover. I guess someone from Kerim Fashion's headquarters is here. May tuwang-tuwa na sumigaw. Sinuklay ng isa pa ang kanyang mohawk at sinabing, Duncan, ihinto mo ang sasakyan. Sabihin sa nasa loob na sumigaw sa kanilang amo na sinuman lalaki o babae na pumupunta rito ay hindi uuwi ng isang piraso. At isa pa, maaari nilang kalimutan ang tungkol sa pagbuo ng isang pabrika para sa anti-blemish cream. Hanggat nasa paligid tayo, sisirain natin ang anumang itinayo nila. Wala akong pakialam kung palihim nilang ay latag ang pundasyon sa kalagitnaan ng gabi. Ang lalaking kasama ng mohawk ang pinuno ng gang. Sumulong kasama siya sa gitna ng kalsada. Nakatayo sa daan ng paparating na Land Rover, siya ay buong lakas na sumigaw, tumigil ka. Itigil mo ang sasakyan. Ibinuka nilang apat ang kanilang mga braso at pumila, na tuluyang hamarang sa kalsada. Natitiyak nilang ang tao sa Land Rover ay tatapakan ng preno. Pinagmasdan ng grupo sa ilalim ng puno malapit sa highway ang paparating na sasakyan na may kasamang pag-asa. Nainas sila sa pagsusugal at pagkain ng mga pakwan. Ngayon na sa wakas ay may dumating na, maaari nilang iwagayway ang kanilang pangangibabaw sa paligid gamit ang kanilang kapangyarihan sa bilang. Habang ang grupo ay pinagdikit ang kanilang mga palad sa kasabikan, ang apat na tao sa gitna ng kalsada ay natakot. Ang paparating na Land Rover ay hindi nagpakita ng mga senyales ng paghinto. Umugang ang makina nito nang makabuo sila ng human barrier. Parang leon ang sasakyang lumapit sa kanila, handang sumunggab. Tumigil ka.
I told you ta, sakto na hampas sa gitna, tumili ang thug na nagngangalang Duncan at tumalon sa gilid ng kalsada. Bago niya matapos ang kanyang pangungusap, natamba siya ng malakas. Wham! Ang puno sa tabi ng kalsada ay yumanig ng malakas. Unang bumangga si Duncan sa matibay na puno ng kahoy bago bumagsak sa nakakapasong tarmac. Kabanata 355 Novel Bean. Hindi nagtagal, ang kalsada sa ilalim ng katawan ng lalaki ay nabahira ng dugo. Ang kanyang kanang paa ay nabalian ng husto. Di Duncan. Nanlaki ang mga mata ng mga tao sa tabi ng kalsada sa gulat. Hindi nila naisip na ang tao ay maglalagay ng pidaw sa metal at bumangga kay Duncan. Mamatay sana si Duncan kung hindi siya nakakaramdam ng panganib at sinubukang tumalon sa daan. Huminto si Rover sa hindi kalayuan, at lumabas sina Alexander at Diane. Habang papalapit sina Alexander at Diane, sumigaw ang lalaking may mohawk, mga B******. How dare you try to run over my bro? D***man. Humihingi ka. Nang makitang dalawang tao lang ang lumabas sa kotse, at isa sa kanila ay babae, ang mga tao sa likod ng lalaking mohawk ay nagsimulang kumilos. Huwag mong isipin na natatakot kami ng dahil lang sa pagmamaneho mo ng malaking tao, boy. Inilabas mo ang isang paa ni Duncan. Nakalimutan mong iwan ang lugar na ito ng buhay nang hindi inaabot sa amin ang $2 milyong. Tama. Chaos, or blood will spill. Sigaw ng grupo. Para sa kanila, walang pinagkaiba ang lalaking mukhang matino sa isang wimp. Ang ibang babae ay hindi dapat banggitin. Much for them. To their disappointment though, Alexander and Diane didn't bother to cast them a glance. I was sent by Karim Fashion. Alexander was talking to their boss, the mohawk guy. I heard that you'll hurt anyone who starts building work. Alexander darted a callous look at the people behind the mohawk guy. Para sa ilang kadahilanan, ang mga thug na ito ay nakaramdam ng paglubog sa kanilang mga bituka at panlalamig ng kanilang mga gulugod nang magtama ang kanyang mga tingin. Hindi sila matitinag. Gayunpaman, hindi ito ang panahon para pag-isipan ang bagay na iyon. Mabilis nilang itinago ang nakakagigil na pag-iisip sa likod nila. Ang kanilang amo, ang lalaking mohawk, ay umibig, oo. Sinabi ko na. So, sasabihin ko ulit ito, anak. Nasagasaan mo ang binti ng kapatid ko. I'll make you and the B*** pay if you don't cough up $2 million today. Ang mohawk guy ay nakabitin ng machete sa kanyang kamay. He was trying to intimidate Alexander and extort him for money. Sa kanyang pagtataka, napatingin si Alexander sa kanyang machete at bumaling upang turuan si Diane, patayin sila. Roger that, boss. Si Diane ay kinuha ang order habang nakayuko ang kanyang ulo. Patayin. Kill who? Ang mga thug sa una ay natigilan, ngunit sila ay nanunuya, ikaw at anong hukbo, punk? Sinusubukan mo bang patayin ang boss namin? Sa tingin ko ito ay isang pagpapakamatay ni, Biglang huminto ang pagbabanta. Isang puting anino ang dumaan, at wala na si Jana sa tabi ni Alexander. Biglang sumulpot muli ang magandang babae sa harap ng lalaking mohawk. Inabot niya ang isang nangangawit na kamay, hinawakan niya ang mahinang leeg ng mohawk guy. Bago pa malaman ng mohawk na lalaki ang nangyayari, naramdaman niyang nawala ang bigat sa kanyang mga paa nang mag-isa siyang binuhat ni Jana mula sa lupa. The mohawk guy dropped his machete with a clang. Shitty. Napabuntong hininga ang mga tulala na masasamang loob at nawala ng ulirat. B****. Bitawan mo ang amo ko, o puputulan ka namin, itinaas ng isa sa mga tulisan ang kanyang kutsilyo at nagkagulo. Kabanata 356. Kaya lang, nagkaroon ng malakas na kaluskos bago natapos ng lalaki ang kanyang pangungusap. Iyon ay ang tunog ng mga buto na nabali. Nang lumiit ang mga mag-aaral ng lahat, ang lalaking mohawk ay nakangiwi at napapikit sa kamay ni Diana. Dahil hindi sila makapaniwala sa kanilang mga mata. Hindi sumagi sa isip nila na ang magandang babae ay magiging napakalupit na durugan ang leeg ng mohawk guy.
Ang masama pa, tinapon lang ng babae ang mohawk guy matapos itong patayin. Ni hindi man lang niya ito sinulyapan. Para bang isang candy wrapper ang itinatapon niya sa halip na tao. Masyado siyang kalmado. Sino kayo? Isa sa kanila ang naglakas ng loob na magtanong. Hindi nila napigilan ang hindi sinasadyang reaksyon ng kanilang mga katawan upang manginig ng bumaling sa kanila ang tingin ni Alexander. Bagamat madalas nilang iwinawagayway ang kanilang mga sandata sa paligid, ang lahat ng ito ay para ipakita sa karamihan ng mga oras. Nang pag-ospital, wala silang lakas ng loob na kitilin ang isa pang buhay ng tao. Ang lalaki at babae na nauna sa kanila ay hindi lamang nakakapag-away, ngunit sila rin ay gumagawa ng pagpatay sa highway sa sikat ng araw. Tanong, sino siya? Siya ang pinakamalaking banta sa kanilang buhay. Bumalik ka at sabihin sa taong pinagtatrabahuhan mo na nagkaroon siya ng isang pagkakataon para magpatuloy. Dahil mahirap siya sa pagpili, sa palagay ko kailangan ko itong gawin para sa kanya. Pagkatapos ay humakbang si Alexander patungo sa Land Rover, at mabilis na binilisan ni Jana ang lakad sa likuran. Nakadama ng ginhawa para sa pagtakas sa mga panga ng kamatayan. Pinunasan nila ang malamig na pawis. Pagbalik sa Land Rover, si Alexander ay walang pagod na sumandal sa likurang upuan para sa isang mabilis na pagsara ng tumunog ang telepono sa kanyang bulsa. Hinugot niya ito para tingnan. It was Yulia. Perking up, Alexander curled his lips broadly. He took the call and teased, "Miss me so soon, dear." No. Sa kabilang dulo ng linya, medyo nalilito si Yulia, nag-aalala siyang sumunod. Up sa isang tanong, kamusta ang mga bagay na nangyayari doon? Lahat ay inaalagaan. Nakangiting sagot ni Alexander. All done. So soon. Natigilan si Yulia. Oo naman. Sinong asawa sa tingin mo ang nasa kaso? Nakangiting sagot ni Alexander. Ikaw. Kinakain na naman ng kahihiyan si Yulia. Gayunpaman, mabilis niyang binago ang paksa, na naging mas malungkot. Alexander, medyo nagkaroon na naman ako ng problema. Sino ang nagpapahirap sa asawa ko? Sabihin mo sa akin. Papatayin ko siya. Alexander bitterly. Bulalas. Sa likod ng manibela, sinilip ni Diane si Alexander sa pamamagitan ng rearview mirror. Hindi niya maipaliwanag ang nararamdaman niya sa sandaling ito. Ito ba ang parehong uhaw sa dugo na araw na walang hanggang pagnanasa na ipaglaban ang kanyang lupain? Kahit na matagal nang nakasama ni Alexander si Yulia, ang Diyos ng digmaan ng siyam na kontinente ay handang lumaban ng ngipin at kuko para sa kanyang babae. Napabuntong hininga si Yulia at sumagot sa telepono, ni-report lang sa akin ni Naomi na may isa pang linya ng anti-blemish cream na pumapasok sa Cloudtopia Market. Ang produkto ay nagbubunga ng mas mahusay na mga resulta kaysa sa atin. Bukod dito, sila ay nag-iimbak ng mga stand sa lahat ng mga pangunahing komersyal na sentro at supermarket. Sa rate na ito, lahat ng aming mga pagsisikap ay makakatulong lamang na i-promote ang kanilang produkto ng higit pa kaysa sa amin. Alexander scowled. It was not out sa karaniwan na susubukang kopyahin ng mga tao dahil naging hit ang anti-blemish na proyekto. Ang malaking kita ay hindi isang bagay na gustong makaligtaan ng sinuman. Parang mga negosyante na kumita. Gayunpaman, iisa lang ang tao sa mundo na maaaring gayahin ang produkto sa napakalaking panahon. Ang taong iyon ay si Anderson. Kabanata 357 Novel Bin. Hindi pa nagtagal, gumastos si Yulia ng $20 milyong upang bilhin si Anderson mula sa formula ng anti-blemish cream. Bagamat binago ni Alexander ang mga sangkap sa kalaunan, walang karapatan ng kontrata kay Anderson sa formula. Ever go through. With that in mind, Alexander told Yulia, "Don't worry, leave it to me." Sure. Sa kabilang linya, gumaan ang loob ni Yulia. Pagkatapos tapusin ang tawag, sinabi ni Alexander kay Diane, huminto sa gilid ng kalsada at tingnan kung sino pa sa Cloudtopia ang gumagawa ng anti-blemish cream. Bagamat may sagot na si Alexander sa tanong na iyon, hindi siya kailanman maaaring maging masyadong maingat. Ito ay isang tawag lamang sa telepono.
Walang masama sa pagkuha sa ilalim ng bagay. Huminto si Jana sa gilid ng kalsada at inilabas ang kanyang telepono upang tawagan ang investigador. Hindi nagtagal bago siya nakatanggap ng tugon. Boss! Diane inabot ang telepono kay Alexander. Naningkit ang mga mata ni Alexander nang masulyapan niya ang impormasyon sa mobile screen. Hindi pala si Anderson iyon. Tara, let's meet him. Alexander curtly blurted. Sure, boss. Starting the engine, Diane drove to somewhere in Cloudtopia. Samantala, isang product launching ang nangyayari sa lobby ng gusali ng opisina ng Silverton Corporation. Ang anti-blemish cream ng Kerim Fashion. Isang lalaking nakasuot ng suit ang buong pagmamalaking tumayo sa entablado, sinasagot ang mga tanong ng press. Siya rin ang taong nagpagulo sa Kerim Fashion kahapon ngunit pinalayas ni Alexander Miles. Next, tumayo siya ng isa pang lalaki. Ang taong ito ay si Anderson. Mr. Silverton, ang Silverton Corporation ay hindi kailanman nakipagsiksikan sa mga produkto ng skincare. Bakit mo nagagawang maglabas ng katulad na produkto pagkatapos ipakilala ng Kerim Fashion ang anti-blemish cream? Naglagay ng voice recorder, isang lalaking reporter ang nagtanong. Sumagot si Miles ng may pang-aalipusta, mangyaring huwag ilagay ang anti-blemish cream ng Silverton Corporation sa parehong hininga ng produkto ng isang hindi kilalang kumpanya. Mr. Nauna nang ipinakita ni Sawyer na mas epektibo ang ating anti-blemish cream kaysa sa kanila. Sinusubukan naming gumawa ng cream na mapapakinabangan ng lahat, at kayang-kaya ng lahat ng regular na mamimili. Sumambulat ang mga tagay at palakpakan kasunod ng pananalita ni Miles. Umalis ka na, Mr. Silverton. Isang kumpanyang may konsensya. Ilang tao ang umalangaw-ngaw. Kung tutuusin ang pagmamalabas sa tono, ang mga taong ito ay tila itinanim ni Miles. Gayunpaman, ang media ay hindi madali. Naloko. Tumayo ang isang babaeng mamamahayag at nagtanong, Mr. Silverton, mayroon kaming mga source na nagsasabi na nagpunta ka sa Kerim Fashion kahapon, naghahanap ng partnership, ngunit pinaalis ka sa lugar. Totoo ba ito? Sumimangot si Miles at malamig na sumagot, kalokohan. Oo naman, pumunta ako sa Kerim Fashion kahapon, pero hindi ito para maghanap ng partner. Iyon ay para harapin sila. Confront. Gustong ipaliwanag, Mr. Silverton. Naintriga ang press on-site. Mukhang galit na galit, sinabi ni Miles, ninakaw nila ang formula ng anti-blemish cream ng aming kumpanya at inihayag ang pagpapalabas sa harap namin. Dahil ang kanilang mga aksyon ay nagdulot ng matinding pagkalugi sa pananalapi ng Silverton Corporation, kailangan kong harapin sila tungkol dito. Ano? Ninakaw ng Kerim Fashion ang formula mula sa Silverton Corporation. Isang bomba ang ibinagsak. Nagulat ang press. Kung tama si Miles tungkol sa pagnanakaw ng Kerim Fashion ng anti-blemish cream formula mula sa Silverton Corporation, ito ay isang nakakagulat na revelasyon. Tama iyon. Tumango si Miles at iniba ang topic. Pero huwag kang mag-alala. Ginagamit ng Kerim Fashion ang lumang formula. Ang aming formula ay bago at pinahusay, kaya maaari mong asahan ang isang mas mabilis na resulta at mas kaunting panahon ng paggamit. Kabanata 358. O talaga. Nag-iingay si Miles nang may naputol na boses. Lumingon ang mga tao sa pinanggalingan ng boses. Kasama si Diane, pumasok si Alexander sa pintuan. Mr. Bato. Asawa ba iyon ni Julia, ang CEO ng Kerim Fashion? Nakilala kaagad ng kanilang mamamahayag si Alexander. Nagtatalon ang mga tao sa tuwa. Ang biglaang pagsulpot ni Alexander ay tumango lamang na nagiging mas mapatas ang mga bagay. Ikaw, pala, napabuntong hininga si Miles. At binigyan si Alexander ng mabahong mata. Sa tabi ni Miles, nagngangalit si Anderson ng kanyang mga ngipin. Sa paglapit ni Alexander, pinaikit ni Miles ang kanyang mga mata at nanunuya. Alexander, I heard Kerim ang fashion ay mayroon lamang 2 linya ng produksyon para sa anti-blemish cream. Nawala ng stock ang kumpanya bago pa man ito ibenta.
Dapat tinutulungan mo si Yulia sa pagtatayo ng pabrika sa halip na maghanap ng oras para pumunta sa paglulunsad ng mga produkto natin. Nanlilisik ang kanyang mga mata sa pagbanggit ng isang pabrika. Tama iyon. Kinuha ni Miles ang mga hooligan para pigilan ang Kerim Fashion na magtayo ng pabrika. Tinitigan din ni Anderson si Alexander nang may pag-aalipusta. Mukhang alam niya iyon. Nagpakawala si Alexander ng panlilibak. Tila walang ideya ang dalawang lalaking ito na tinakot ni Alexander ang kalokohan. Sa labas ng mga thug, at tumakbo sila palayo sa kanila mga mommy. Dahil hindi nag-aksaya ng hininga kay Miles, lumingon si Alexander kay Anderson at sinabing, "Anderson, gumastos si Yulia ng $20 milyong para ibili ka sa formula ng anti-blemish cream. Ngayong muli mong ibinenta ang formula kay Miles, gusto kong itanong kung balak mong makulong o magbayad para sa paglabag sa kontrata." Sa pagharap sa pagtatanong ni Alexander, sunod-sunod na nakuha ni Anderson ang kanyang mga itik. "Mag-ingat ka sa bibig mo, Alexander. Paano mo masasabing ibinento kong muli ang formula kay Mr. Silverton nang walang anumang saksi o patunay?" Nakangiting sabi ni Miles, "Ikaw ang dapat umiyak, Tomas. Nag-invest ako ng malaking pera para makuha ang anti-blemish cream formula mula sa isang lab sa Utopia. Hindi lamang ninakaw ng Kerim Fashion ang aking formula, ngunit naglabas ka rin ng isang paglulunsad ng produkto bago ang Silver Corporation. That's a shameless act. Sinasabi mo ba na ang anti-blemish cream ng Silver Corporation ay kapareho ng Kerim Fashions?" Tanong ni Alexander na may kasamang sarkastikong ngiti. "Siyempre, iba yun. Mukhang mayabang si Miles. Ninakaw mo ang orihinal na bersyon ng formula, ngunit ginawa namin ang bago at pinahusay na bersyon na gumagana ng mas mabilis sa iyo. Ang Kerim Fashion ay mabuti lamang para sa paggawa ng pagnanakaw. Mga taktika. Huwag mong ikumpara ang kumpanyang iyon sa Silverton Corporation." Ang mga mamahayag ay nag-usap-usap. "Nakita namin ito ng aming mga mata. Anti-blemish ng Silverton Corporation. Ang cream ay may mas agarang resulta kaysa sa Kerim Fashion." Tama. Ang cream ng Kerim Fashion ay tumagal ng higit sa 2 minuto hanggang matapos ang isang peklat, at ang Silverton Corporation ay tumagal lamang ng kalahating oras. Hindi sinasabi na tama si Mr. Silverton. Ang formula ng Silverton Corporation ay isang pinahusay na bersyon ng orihinal. Dahil ang mga mamamahayag na ito ay nahihigop sa kwento, nagpakawala ng isang nakakalokong ngiti sina Miles at Anderson. Tanging si Alexander lang ang tumingin sa kanila, gustong umiling. Ibagsak si Alexander gamit ang problemang formula. Dahil hindi alam ni Miles at Anderson kung kailan dapat huminto, hindi nag-isip si Alexander na maglaro sa kanilang laro. Nang kumikinang ang kanyang mga mata, isang plano ang pumasok sa isip ko. Napakaraming toro. Look guilty, tinuro ni Alexander si Miles at galit na tumili. Kabanata 359. Gaya ng inaasahan, lumiwanag sa mukha ni Miles Silverton at Anderson Sawyer ang nakakainis na saya nang makita nila ang galit sa mukha ni Alexander. Ito ay paghihiganti para sa oras na si Alexander ay hamarang sa kanilang negosyo. Ninakawan nila ang Kerim Fashion ng lahat ng kanilang mga pagsisikap sa pagbuo ng anti-blemish cream, at ngayon ay nakatayo lang sina Alexander Tomas at Julius Su at panuurin ang Kerim Fashion na nabangkarote. Ito ay isang magandang dahilan para sa pagdiriwang para kay Miles at Anderson. "Nagsisinungaling, sabi mo." Bulyo ni Miles. "Ginoo. Tomas, kailangan ba ng Silverton Corporation na gumawa ng mga kasinungalingan laban sa isang maliit na kumpanya tulad ng sa iyo? Kung patuloy mong sisiraan si Mr. Sawyer at ang aking sarili, natatakot ako na kailangan nating ituloy ang legal na aksyon." Hindi pinansin ni Alexander Tomas ang mga pananakot ni Miles. Imposible yan. Malakas niyang itinaas ang kanyang hinala. Dapat ay nagdagdag ka ng ilang nakakapinsalang sangkap sa iyong anti-blemish cream upang makamit ang ganoong uri ng resulta. Anong uri ng hindi etikal na negosyo ang nagmamalasakit lamang sa mga resulta ng walang anumang nararapat na pag-aalala para sa mga side effect? Mr. Tomas, narinig mo ba ang sinabi ko?
Kung patuloy mo kaming sinisiraan, humanda ka sa pagkakakulong. Galit na banta ulit ni Miles. Hindi paninirang puri kung totoo, sinadya ni Alexander ang isa pang suntok. Tumawag ako sa Department of Quality Inspection. Darating na sila sa lalong madaling panahon, dala ang kanilang mga kagamitan sa pagsubok, at pagkatapos ay malalaman natin kung kaninong produkto ang mas mababa. Mabilis na tumingin si Miles kay Anderson ng masama bago sumagot ng masama. Tatawagan ko lang sana sila, ngunit natalo mo ako. Ito. Sa palagay ko dapat akong magpasalamat sa iyong pagtulong sa pagtawag sa kanila noon. Noong una ay natakot siya na magkaroon ng panibagong trick si Alexander Tomas, ngunit sa nangyari, ito ay isang bagay na inihanda na ni Anderson Sawyer kahapon. Parang wala ng ideya si Alexander Tomas. Gagawin ng Silverton Corporation ang anumang inspeksyon na sasailalim sa Kerim Fashion. Hindi mo ba na livestream ang iyong inspection kahapon? Maghahanda ang Silverton ng livestream na kaganapan para sa media at sa lahat din ng aming mga customer. Ipapakita namin sa lahat na pinakamaganda ang aming anti-blemish cream. Kumpiyansa ang pahayag ni Miles. Tiniyak sa kanya ni Anderson na ang kanilang formula ay eksaktong kapareho ng sa Kerim Fashion. Kung makapasa ang Kerim Fashion sa inspection kahapon, kaya rin nila. Kahit na ang isang customer ay dumanas ng anumang mga side effect, madali silang makagawa ng sertipiko ng inspection. Ang mga reporter ng media na nakaupo sa ibaba ng entablado ay nagsimulang tumingin ng may pag-asa sa Alexander Tomas. Ang parehong mga kumpanya ay naglunsad ng kanilang anti-blemish cream isang araw lang ang pagitan, na may kapansin-pansing katulad na mga tampok. Kahit sino ay maaaring magsabi ng novel bean na may isang bagay na hindi kapani-paniwalang nangyayari. Malamang na ang parehong mga kumpanya ay gumagamit ng parehong formula at sangkap, kahit na ang parehong partido ay mahigpit na itinanggi ito. Ang ganitong mga taktika ay hindi pangkaraniwan sa negosyo pagkatapos ng lahat. Kung ito ay talagang parehong formula, ang Silverton Corporation ay madaling makapasa sa inspection. Kung iyon ang kaso, ang pagtawag sa pangkat ng inspection ay isang hindi kinakailangang hakbang sa bahagi ni Alexander. Marahil ay talagang naubusan na ng mga maniobra si Alexander Tomas, naisip ng karamihan. Biglang, ang tunog ng matulin at agarang yabag mula sa pintuan ay nagpatigil sa daldalan. Nang bumukas ang mga pinto sa bulwagan, isang linya ng mga lalaki at babae na magarang bihis ang nagmarcha, halos parang hukbo. Ang contingent ay pinangunahan ng parehong tao na nag-inspection sa Kerim Fashion kahapon si G. Russell ng Department of Quality Inspection. Kabanata 360. Ginoo Russell at ang team. Salamat sa pagpunta mo dito. Malinaw na pamilyar si Anderson Sawyer sa supervisor mula sa Department of Quality Inspection. Hayaan mong ipakilala kita kay Mr. Miles Silverton ng Silverton Corporation. Humakbang si Miles para batiin si Mr. Russell, na nag-aalok ng pakikipagkamay. Ginoo Russell, natutuwa kang makakamit mo ito. Kumpiyansa akong makakakuha tayo ng patas na ulat ng inspection kasama ka sa helm, sabi ni Miles na may kasamang plastik na ngiti. Si Anderson ay sumulyap ng patagilid kay Alexander Tomas, nakangiting mapanloko habang pinagmamasdan sina Miles at Mr. Russell na magkabati ng bati. Alam niyang hindi mahuhugot ni Alexander ang anumang mga huling minutong trick mula sa bag, dahil ang venue ay masikip sa mga reporter pati na rin ang kanyang magiliw na relasyon kay Mr. Russell. Kailangang tanggapin ni Alexander na gumawa siya ng isang pabaya. Nang maramdaman ang kanyang pagkakataon, lumingon din siya kay Mr. Russell. Ginoo Russell, ako ang tumawag sa iyong departamento. Mayroon akong dahilan upang maniwala na ang anti-blemish cream na ginawa ng Silverton Corporation ay naglalaman ng mga hindi ligtas na sangkap at maaaring humantong sa mapaminsalang epekto. Medyo nalilito si Mr. Russell. Another blemish cream. Putol ni Miles kay Alexander bago pa siya makasagot kay Mr. Russell. Ginoo si Russell, itong punk na ito ay nagseselos lang na mas gumagana ang cream namin kaysa sa kanila, kaya siya ay nag-uudyok ng gulo sa aming press conference.
Iimbitahan ko sana ang team mo dito kahit hindi si Mr. Tomas. Umaasa ako na linisin mo ang aming pangalan, Mr. Russell. Mr. Mataimtim na tumanggaw si Russell bago siya bumaling sa isa sa kanyang mga kasama. Dalhin ang mga kagamitan, utos niya. Yes, sir. Ang kasama ang isa pang kasamahan, ay nagmamadaling lumabas ng mga pintuan. Makalipas ang ilang sandali, bumalik sila dala ang mukhang clunky testing equipment, inilagay ito sa podium. Nagsuot si Mr. Russell ng isang pares ng rubber gloves bago kinuha ang anti-blemish cream jar na ibinigay ni Miles. Binuksan niya ito, pinagmamasdan at sinipsip ang laman ng garapon bago inilagay ang garapon sa nakatalagang slot sa kagamitan. Ang makina ay nag-beep at umiinog habang ang mga tao ay naghihintay para sa mga resulta ng may halong hininga. Hoy, bakit hindi nyo ito ay livestream? Kumpiyansa na mungkahi ni Miles sa mga press reporter. Heto, maghanap ng magandang anggulo para i-stream ito. Maraming miyembro ng press ang mabilis na sumugod sa podium, na itinutok ang kanilang mga camera at video recorder sa testing equipment. Tiningnan ni Anderson si Alexander nang may panunuya. Alexander, I think you need to be more creative with your tricks, bulong niya. Panunuya. Nanaginip ka kung sa tingin mo kaya mo ibalik ito dahil guess what? Tama ka, binento ko sa kanya ang formula. Ang eksaktong parehong ginamit ni Julia. Kung ang Kerim Fashion ay pumasa sa inspection kahapon, sa tingin mo ba ay magiging iba ang aming mga resulta sa iyo? Alam ni Anderson na ginugulo niya si Alexander at ninanamnam niya ang bawat sandali nito, dahil alam lang niyang hindi niya mapipigilan si Alexander. Ang nalalapit na kapahamakan. Thoughts. The test results are out. Ang masungit na boses ni Mr. Russell ay lumakas sa mikropono. Mr. Russell, mangyaring gawin ang hustisya ng Silverton Corporation at sabihin sa mundo ang aming mga produkto ay ligtas para sa pangkalahatang paggamit. Parang si Miles ang humaharap sa karamihan kaysa kay Mr. Russell. Hindi niya napansin ang solemn na ekspresyon ni Mr. Russell habang nag-anunsyo. Ang lahat ng ito ay hindi ligtas para sa pangkalahatang paggamit, seryoso niyang pahayag. Mabilis na nawala ang ngiti ni Miles sa kanyang mukha. Ano ang ibig mong sabihin, Mr. Russell? Ang anti-blemish cream ng Silverton Corporation ay naglalaman ng nakakapinsalang sangkap na kilala bilang butylated hydroxyanisole, paliwanag ni Mr. Russell. Ang substansya ay nasisipsip sa daluyan ng dugo kapag ito ay inilapat sa balat at maaaring makapinsala sa mga puting selula ng dugo sa daluyan ng dugo, na posibleng magdulot ng leukemia at iba pang uri ng kanser. Tiyak na hindi natin matatawag itong ligtas na produkto. Lalagyan ng nobela.